Panginoon. Ano? Pwede mag-solo, no? Amen. So, salamat po, ladies, sa song offering. Ganda po ng kanta na yun, ano? I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Ang galing ng sa message. So, praise God. So, tonight, we will, I think, ko na to naulit ko na tong, na-preach na natin to sa Bible study, but I was really blessed doon sa testimony ni Brother Gillian last week. And this topic is actually a reminder to all the believers, and it's an encouragement sa mga new believers. So I selected to go back to this topic kasi wala sila noong time na yun tayo lang. So again, sa iba maaaring review na to, at sa karamihan sa iba ay additional information, at napakaganda po ng topic natin ngayon. At ito po ay patungkol sa the basis of the believer's new life. So ang ating text po ay sa Colossians 3:1-4, at ang aim po ng ating Bible study is to strongly focus on your life in Christ. So ito po ay napaka-importante bilang isang mananampalataya, at mayroon po tayong bagong buhay, no? Kung ating tatagalogin, binigyan po tayo ng bagong buhay. At ano ang basehan nito? So napaka-importante ito para lumakas po yung ating yung pagtingin o yung focus na ang buhay natin ay kay Kristo, no? Sabi nito, to strongly focus on your new life in Christ. So, merong memory verse na to, hindi ko na share ngayon kasi wala namang nagme-memory verse. So, ito po ay Colossians 3:1, if we read all together. Ang sabi dito, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, which Christ sitteth at the right hand of God. So, let us pray before we start. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po muli sa gabing ito, sa pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay magkasama-samang muli na mag-aral po ng inyong salita through this Bible study. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat ninyo sa nakaraang mga araw. At kami po ay nandito, ligtas, healthy, Panginoon. At humihinga, Panginoon, salamat sa inyong proteksyon sa bawat isa sa amin, sa mga pamilya namin, Panginoon. At kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo, Panginoon, as we see ourselves not worthy before you. May you forgive us from our sins, Panginoon, sa mga nagagawa namin, mga naiisip, lalong-lalo, Panginoon, sa aming mga nasasabi na hindi po kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, at salamat po sa inyong bugtong na anak na siyang naging kabayaran, Panginoon, ng ginawa niya sa cross of Calvary, Panginoon, upang hindi niyo po makita ang mga kasalanan nito dahil pinagbayaran na nga po ito ng inyong anak na si Jesus Cristo. Salamat, O Lord, sa salvation na inyong pinagkaloob sa bawat isa. And I believe, Panginoon, ang bawat isa ay tunay na katanggap sa inyo, Panginoon. We pray na ngayong gabi ito, samahan niyo po kami as we study Thy Word. May you give me, Lord, the wisdom and understanding na ma-share ko po ang mensaheng ito nang naaayon lamang sa inyong salita, Panginoon, at hindi po sa aking opinion. Gabayan niyo po ako at itago niyo po ako sa inyong likurang, Panginoon, at kayo lang man po ang may taas. At sa mga makikinig, Panginoon, naway maging seed ito na tumubo at mag-grow sa aming puso, at one day sa oras ng aming pangangailangan ay ma-apply namin ito, Panginoon, sa aming buhay sa Kristiyano. Kung paano po ba ang mag-focus lamang sa inyo, Panginoon, sa pagbigay niyo sa aming bagong buhay. And we pray, Panginoon, sa mga Bible study na nangyari sa NADA, sa Sharjah, and even, O Lord, sa malayang lugar, sa RAC, and sa kung meron po sa DPC, Panginoon, kayo po ang manguna sa mga mensahero na ginagamit. Patuloy niyo po kaming protektahan sa mga lessons na aming naaral, sa mga references na aming pinagkukuha ng Panginoon. Kayo po ang maggabay sa amin. Alam po namin na wala po kami kakayanan kung wala po kayo sa aming Panginoon. Salamat po sa desire ng mga pictures na inyong
ginagamit. Isang pribilehiyo nga po ito, Panginoon. At naway, bigyan niyo po kami ng courage at na tugunan, Panginoon, ang inyong task sa bawat isa, ang men of the church. And we pray, O Lord, sa aming pastor and his family to continue to protect them. And we thank you, Lord, for using them as our spiritual father here in this local church na inyong pinagkatiwala sa kanila. Patuloy po silang protektahan sa kanilang physical at ibigay, Panginoon, ang kanilang pangailangan. Moreover, ilayo niyo po sila sa gawa ng kalaban, Panginoon. And also, Lord, salamat sa bahay nila, Brother Donald, Sir Gina. Patuloy niyo pong ginagamit sa inyong gawain. Salamat sa kanilang generosity and even, O Lord, sa mga kapatirang kanilang kasama as they open this house upang magamit nga po, Panginoon, sa inyong gawain. And we pray, O Lord, na ang mga bata ang kasama namin ay kinig din, Panginoon, at matuto at sa kanilang batang edad ay unti-unti paunawa sa kanila, Panginoon, ang salvation na kanilang naririnig. At one day, at your appointed time, sila po ay tumanggap sa inyo at makatanggap ng salvation na nagmumula sa inyo. Muli po, Panginoon, sa iyo lamang po ang mataas na papuri. Binabalik po namin ito at idinarasal sa mataas na pangalan ni Jesus. Amen. So magandang gabi po sa lahat. So tonight, ang ating verses ay Colossians 3 verses 1 to 4. So let's just open our Bible and we will read all together. Dahil 4 na verse lang ito, sabay-sabay po tayo para makita po natin yung buong verse na to. Naalala niyo po ba to sa mga dera o medyo matagal na? No, medyo matagal na. Siguro yung iba rin nasa bakasyon. So ay nag-ano na naman siya. Ayun. Mukhang marami nag-connect. Siguro yung iba muna mag-disconnect muna sa wifi. Ayun. Sige po. Open na po ang ating Bible, Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Are we there? We'll read all together, dahan-dahan at para mas maunawaan po natin. Reading in verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. So ito pong binasa natin ay patungkol sa the basis of believers' new life, no? As mentioned, ito po ay para patatagin po yung ating focus sa ating buhay kay Kristo. As an introduction, narinig niyo na po ba yung salitang do not put your cart before the horse? Narinig niyo na po ba yun? Di ba? Kung titingnan niyo po sa ating illustration, no, ito po isang matalinghagang kawikaan, no? Yung cart before the horse is impossible. Hindi gagalaw yung kalesa kung yung baka-bayo ay nasa likuran. So what is this trying to tell us? No, it is one of the clever way to tell us that we should do things in order. Remember, our God is a God of order. Alam naman natin na ang Panginoon dinesign ang lahat ng bagay in order. So, in any process, like especially sa architectural, maybe sa engineering din, or even sa inyong mga profession, yung process and procedure nyo pag hindi yan inayos in order, maaaring magawa nyo, pero may mga consequences. No, gano'n naman yung logical explanation niya. The more po sa ating spiritual life. Kaya nga po, many Christians who put cart before the horse in their relationship with Christ, no? Kaya makikita natin dito na paano ba dapat yung focus ko sa Panginoon in order for me to really live the Christian living na gusto na sa ating Panginoon. What does it mean, no? This kind of mindset boils down to simple formula. Na-share ko na po ito, let me just reshare it again. This formula is like my work. It refers to our obligation to God.
plus God's provision for me, which is His grace, equals the basis of Christianity. What do you think? This is right or wrong? Just ano nyo po itong formula na to. Tama po ba itong formula na to, biblically speaking? My work, dagdagan ko ng grace ng Panginoon, that is the basis of Christianity. Sige po, huwag nyo na sagutin, baka mamaya. Ito pong formula na yan is a false basis of Christianity. Why? Because this kind of life is simply based upon our works. Imagine, you have to do your work first before God will give you the grace. No, hindi po ito yung tinuturo sa atin. Rather, ito po ang tamang formula. God's provision for me through His work on the cross. Remember, it is finished, tetelestai. Di po ba? Sabi niya, plus my gratitude, which means our service for Him, equals the true basis of the believer's new life. Kaya nga po, ito pong formula to is the right order. No? As I mentioned earlier, lahat dapat ay nasa design according sa salita ng Panginoon. But the question is, are you ready for a change? From imagining your personality, your character before you were saved, to your new life now, are you ready to change? Are you willing to put things in order? Yun yung mga tanong eh. Kasi kung for example, sa pag-ibig, di ba, minsan, pag nagkakalabuan kayo ng girlfriend mo or asawa mo, you wanna work things right, di po ba? The more po sa ating relasyon sa Panginoon. Kung nakikita na pala natin, pinakita sa atin ng Panginoon na mali pala yung ginagawa ko sa Panginoon, then we have to put it in order. So, kaya nga po, the answer from this great passage are waiting to be discovered. And in the end po, ang prayer ko po is for us, no, including myself, is no, talagang sabi ko nga pag inaaral to, nauuna po akong ma-convict talaga siya. Tsaka matamaan talaga, no. Again, hindi po ako exemption kasi nga nakaka-guilty. Pinipreach ko pero nagagawa ko to and accepted ko na po yun. Otherwise, wala po makakapag-preach kung iniisip natin worthy tayo, hindi po ba? So again, let's start with our first point. The believer's new life is a life that is risen in Christ. So ito po yung nakasulat sa unang-unang verse na binasa natin, no? By the way, who wrote the book of Colossians? It was Paul, no? Ito po ay isang letter ni Paul sa mga taga-Colossians dahil gusto niya nga pong encourage encourage ang mga Christian doon sa Colossians to have a strong focus with Christ. Kaya nga po ang sabi niya, for if ye be risen with Christ, seek those things which are above. Sabi, seek, ano sa Tagalog ang seek? Hanapin mo, saliksikin mo ang mga bagay na makalangit, no? Above, no? Yan ang sabi niya, unang-unang sabihin. At meron yung sabi niya, kung ikaw ay risen with Christ, kung ikaw ay talagang nabuhay na kasama ni Kristo. So dito, masasabi natin, no? From the time we got saved, meaning we are risen with Christ. Why do we need to rise in the first place? Ba't ba kailangan nating mag-rise? Kasi we all know that we were dead from the past, although we are physically alive, but we are spiritually dead. Ito po yung sinasabi sa Romans 3:23 na paulit-ulit po natin maririnig sa mga preaching. For all have sinned and come short for the glory of God. At sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So ito po, dahil sa sin, we are all dead. But the good news is, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So that's the good news, no? Ito po yung new life na binabanggit. We are risen with Christ. Paano? Paano tayo nabuhay kasama si Kristo? We need to understand and be reminded about
Romans 3:7, no? Again, dinagdag ko lang po ito at gusto ko lang po mas medyo elaborate po natin para ma-remind po tayo or doon po sa mga hindi pa nakakaalam para malaman po natin na bago tayo na tumagat sa Kristo, merong pinakita sa atin yung Panginoon no? About this, no? Spiritual laws. Romans chapter 7 represents laws. Pag binasa po natin yung buong Romans 7 verses 1 to 12, and this is just the overview, no? The law of God. This law is, we all know, the law of God is holy, just, and good. That, pag binasa po natin 12, di na po natin i-go through kasi haba po tayo masyado. And it is spiritual, okay? The law is holy, just, good, and spiritual. Ano pa? The law enabled us to know sin. Imagine when we were not hindi tayo ligtas nung tayo nabubuhay pa sa nakaraan. Hindi nga natin alam na kasalanan pala yung ginagawa ko dati. Kasi wala naman akong sinasaktan na tao eh. Pero nung nalaman ko sa Bible, pinalam ng Panginoon, the law enabled us to know sin. Verse 7, pag binasa po natin yan. Even, this law makes sin to be exceeding sinful. Yung akala natin na, alam ko kasalanan yan. Pero sobrang sama pala yun sa mata ng Panginoon dahil sa law na nalaman natin. Verse 13, sabi pa, this law declares man guilty before God, no? Dati, kala mo, okay lang, hindi ka guilty, pero dahil nga nakita natin sa law ng Panginoon, sa Word of God, you are guilty. At alam po natin, pag tayo guilty, ang hirap mabuhay ng taong guilty. Para kang nagtatago sa mga pulis, di ba? Naalala ko dati, pagka dumadating yung Bombay, elementary pa lang ako noon, talaga, ito, true story to. Yung Bombay, sasabihin, wala yung nanay ko kasi nga walang pambayad. Pero ako yung natatakot kahit wala akong, kasi guilty kang, alam mo, doon na nanay mo, di ba? So alam niyo yung feeling ng guilty ka, pagka nakausap mo na yung taong nagkakuntangan or nagkakatrasuhan mo, halata kung nagsasabi ka ng kung guilty ka di ba? Hindi ka mapakali. No? The more sa Panginoon kasi wala tayong pwedeng itago. The believer's new nature, inward man delights in this law. Ito po yung nakasulat sa verse 22 at may mga supporting verses po yan. So, why are we trying to get to know this? God actually identifies the person with Christ in His death and resurrection. God begins, take note of this, to consider the person as having died and risen with Christ. When we say God the Father, tinitingnan niya na tayo not being us, but us being dead with Christ. Remember, a dead person cannot do sin anymore. And that's what is expected to us. We have to be dead with our sins. Kaya nga po dito masasabi natin na God does this for us because He loves His Son, Jesus Christ, and so much, and this love is perfect and eternal. He counts us as having actually died with risen with Christ. This is the most wonderful thing. And sabi dito, it means that we are actually union with Christ. Tayo po isa na with Christ, and we are identified with Christ. Yung faith po natin is we already place it with Christ. Therefore, whatever Christians experience, whatever Christ experience, we experience. I repeat, kung ano po yung naranasan ng Panginoon doon, yung pinagpapalo siya, yung pinako siya sa Kristo, namatay siya, kung tayo tumanggap na sa Panginoon, ano bang nasabi ko? Pinako sa cross, sorry. Pinako sa cross, yan, mga ganyan, dapat tinatama niyo ako, thank you. Yung pinako siya sa cross, di ba? Kung tayo po tumanggap na daw sa Panginoon, we are dead with Christ, tayo rin po ay na-experience na po natin. We have to know that. And we, as He arose from the dead, tayo din po ay nag-arose na with Him. Kaya nga po, His resurrection is very important. That we have risen with Him, that we have conquered death, that we raised to a new life, and our old life and this sinful world is over. Kaya nga po, we no longer, it has no longer claim to us. And this verse tells us, Romans 8:11, But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead
dwell in you, He, who's that? God, that raised up Christ from dead, shall also quicken your mortal bodies. Sino to? The believers, the followers of Christ, by His Spirit that dwelleth in you. Nasusundan po natin. Kaya nga po ito po yung napakagandang encouragement at magandang maunawaan po natin na if Christ is in me, in you, although my body is to die because of sin, but the Spirit shall live because of God's righteousness. Ito po, very simply stated that the body of man dies, but his spirit can live forever with Christ. Ito po yung gustong ipaliwatig ng verse na yan. Kaya nga po, kung titingnan po natin yung illustration of what does it mean to be risen with Christ, it means to be alive. And in verse 1, sabi, if ye be risen with Christ, means we have to be alive in spiritual life natin. Alam niyo po, as a story, nung World War II daw, meron palang, posible palang maging buhay ka habang ikaw ay nasa grave. Yung nasa loob ka ng libungan. Kasi during World War II, meron pong kapanahunan pa to sino ba yung Hitler ba yan sa World War II? Kung sino man, okay? So during those time, yung mga Jewish kasi may refugee sila, di ba sila yung gustong patayin talaga. Nagtago daw sila sa isang sementeryo as in grave. I don't know kung ano yung tsura ng grave during those time, but I could imagine masikip doon, no? At walang magtatangkang may tao doon kasi nga cemetery. At meron daw nanganak doon at nabuhay. So what does mean? It is possible to be alive and still live in the grave. What does it mean? Ano pinapakita niya? Tayo po, nung tayo hindi pa kay Kristo, buhay po tayo pero tayo namumuhay sa grave. Ganun po tayo dati. Kaya ito po yung isang illustration na ang pagkakaiba ng buhay natin sa ngayon at buhay natin dati. However, when Jesus gave us His life, He lifted us out of the grave and set us on the throne in heaven. Ang sabi doon, seek first those things which are above where Christ seated on the right hand of God. What does it mean? Kung tayo po ay kasama doon sa pagkabuhay ng Panginoon at siya po ay tumayo sa right hand of God, tayo rin po one day makakarating po doon kung nasa ng Panginoon. Yun po yung sinasabi dito. Kaya nga po, because of Christ up from the grave, we arose. Alam mo po natin yung kantang yun? Diba? Parang, ano ba yun? Ano yung kanta? Sige na bro. Christ. Yeah. Diba? Ang ganda ng kanta. Ano kasi na? Up, yun. Up from the grace he arose. Diba? Ito po yung kantang yan. With the mighty triumph. Ayan. So, dyan po yung binasa. Tayo po, we are up from the grave. Tayo po yun. Kaya nga po yung Galatians 2:20, ito po yung crucified life eh. No? Ito po yun. Tingnan po natin, no? Yan. Yung Galatians 2:20, no? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. But the life which I now live in the flesh, I live with I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ito po yan. Ang ibig sabihin yan, I am crucified with Christ. It is a declaration. We are declaring. You are declaring. Kung ikaw po ay ligtas. As appropriation, acting on the truth, making it in reality by my life, by faith. Kaya nga po, ang realization yan, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So tingnan po natin yung declaration at realization. We have to realize this part, that our life, which we now live, no, in the flesh, we live by the faith of the Son of God. Medyo magulo ito sa Mary sa umpisa, pero one day, kaya nga po yung wisdom ng Panginoon, one day, marirealize, no, paulit-ulit yan itong maririnig, itong Galatians 2:20, maaaring hindi pa ito tumama sa inyo, hindi pa kayo maging emotional about that verse. Pero one day, pag naunawaan nito, magiging masyado kayo emotional at makikita mo talaga, oo nga, no,
Hindi na pala ako yung nabubuhay ngayon. No? It is Christ that liveth in me. Yun na pala. So, ibig sabihin, sa tuwing gagawa ka ng kalokohan, alam ng Panginoon kung Kristiyano ka. Mahihiya ka. Doon yung, di ba? Makakagawa ka talaga ng kasalanan kasi we are still human. But again, there will be conviction, there will be guiltiness na magre-reprimand sa atin not to do those things already. Kaya nga po, ang verse po na to is it's not just a verse, it is an experience. It was the experience personally by Paul when he says this one. And even nung nalaman ko na to, o nga no, ito yung experience ko rin personally and every believers. But the question is, practically, what does it mean to be, what does this verse mean to you? So you have to answer it maybe later or tomorrow as you go, as you ponder upon this Galatians 2:20. No? So tingnan po natin tong second point. Ano yung una? The believers, new life is risen with Christ. Now the next verse, the believer's new life is a life that seeks the things above. Ito po, no, ang mga bagay-bagay na mahirap gawin kung talagang hindi ka focus sa Panginoon. No, it's a challenge for me personally during my first years of being a Christian until makonvict ka talaga sa salita ng Panginoon. Kasi kung ikaw ay nabubuhay na with Christ at subject, seek those things heavenly. At kung yung priority po natin after we claim to be saved still worldly, makamundo, it is contradicting. Kasi after you mention that you are saved and still enjoying the worldly life that you used to live, there is a contradiction. Maybe mapapatikim-tikim ka, pero merong magkukonvict sa iyo mali pala. 'Di ba? Kasi ang sabi, you have to seek those things on heavenly. Mamaya makikita po natin how can I get rid of those things. Ano ba yung reason bakit ako nababalik doon? Kaya nga kung ang priority natin after we claim is we got say kung worldly pa rin, we have to examine ourselves, no? Imagine you claim to be saved but you prefer worldly words, or like for example, mas prefer mo pa rin yung mga barkada mo dati na manginginom, no? Mababaero, no? Yung mga happy-go-lucky na gimikan, doon ka pa rin mas nag-enjoy, di ba? Guilty ako niyan siguro nung dati, pero mapaparealize sa'yo ng Panginoon na, oo nga, no? So, again, mangungusap sa iyo ang Panginoon, and even now, no, nangungusap na yung Panginoon sa atin. At ano pa, mas mag-enjoy ka pa rin sa mga concerts kaysa sa worship, di ba? Wala namang masama siguro kung hindi mag-clash sa worship service pero imagine if you exchange worship over concert, no? Ito nga, itong darating na si TJ Monterville, TJ may concert, sinik ko yung 8, kaya. Di ba? If you didn't may choir practice, kaya ba? So, it's a challenge gusto mo kasi, wholesome naman ang kanta niya. Pero, again, mapapaisip ka tama ba? Di ba? So, talagang may mga decision ka sa personal mo na, mukhang tama, pero pag binasa mo to, di ba? Pag binasa mo, merong corrupt, may magkukonvict sa'yo na tama ba? Again, example lang yon. At meron tayong kanya-kanyang mga battle sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano yun. No? Again, ang sabi, we are not expected to enjoy things in the world. Well, pag sinabi pong world, di ba, na pag-aralan natin sa mga biblical terminology, system po. Hindi naman po pinagbawalan na enjoyin natin yung mga fruit of labor natin. Travel, hindi naman yan Yung panonood ng concert, hindi rin naman yan pinagbawal Ang sabi, yung system. Kung napapalitan na ba na supersede na yung para sa Panginoon ng mga ito, doon na po siya nagiging mali. As we seek these things which is heavenly, the Holy Spirit will not be, as we seek things
which is not heavenly, yung Holy Spirit po will not be comfortable sa ating ginagawa. At alam mo yan kung ano, no? So hindi na po ako magbibigay pa ng mga further example unless you don't seek the things above. Kaya wala kang change life. Ito po talaga ang ginagawa ng Bible. It changes life. Ang tao, kahit na anong galit mo, kahit na anong paalala mo araw-araw, kung hindi yan magbabago, hindi yan magbabago. Until the Word of God speak to him. Totoo, ang Diyos lang talaga ang magpagbabago sa tao. Kaya wag po tayo mag-frustrate doon sa mga binabible study natin, sa mga witnessan natin, nang tagal-tagal na, parang hindi pa rin, you did your part, let God do His part, no? In His time. Kaya nga po, again, dahil na-frustrate ka na, tama na yung goal mo, di ba? Maganda yung goal mo, na-frustrate ka na, bato, tagal-tagal na, 2, 3, 10 taon. Eh, ikaw naman, magpaparinig ka na, 10 taon ka na, naging mali na yung di ba? O, yung iba, paparinig na sa pulpit, or kung ano man. Alam niyo po, yung mga ganyang mga bagay, no, as I read the Word of God, hindi nga naman kasi tayo talaga yung magbabago sa Panginoon, sa tao, ay Panginoon ang magbabago. So, pag-pray na lang po natin, hindi po talaga mahirap kasi, again, hindi po natin alam kung kailan talaga yung appointed time ng Panginoon sa tao yun. As long as ginawa mo talaga yung part mo, unless wala tayong ginawa. Now, as we think above, the things above, God will reveal these things to us. Mapapansin natin yung pagkakaiba ng events or gathering pag nasa church ka, sa labas, mapapansin po natin yan. Mapapansin mo na yung mga worldly music na pinapakinggan mo, hindi ka na nag-enjoy. No? Mas nag-enjoy ka na sa mga hymnals or sa, diba? Masama bang makinig sa mga worldly music? Depende din naman kasi kung ang worldly music mo ay, diba? Ay matanda na. Okay lang yun kasi maganda yung yung mensahe nun, diba? Pagmamahal eh. Pero yung mga mga pang flip top. Oh, 2 minuto sa'yo. Tapos puro masasambang, puro curse word. Pati nanay niya, asawa na, di ba? Tapos nag-enjoy ka pa doon. So, again, siguro mag-enjoy ka pa. Pero as time goes by, hindi ka na mag-enjoy kasi makukonvict ka na talaga. So again, we all went there. Ano pa? Worldly movies. Ayan. Alam na po natin yan. No? Hindi ko na i-elaborate kung ano ang tamang panoorin at ang maling panoorin. Lalo na sa mga kalalakihan. Pag clinic niya one time, hindi lang movies ngayon may reels na. Pag clinic niya one time, lalabas at lalabas na yan sa feed niyo. Ganun po si Satan. Kasi Satan cannot hurt us physically, but he can take us away from God by just doing those weaknesses na alam niya. Kaya nga po, kung minsan inuubos natin yung online games, no? Kaysa magbasa ng Bible, mas nag-enjoy tayo sa Roblox, sa kung anong mga games, Mobile Legends, no? Sa anywhere, di ba? Again, it's a reminder to all of us. Kaya nga, for those Christian na matagal na, kung believer po tayo, ang sabi po dito, we should really seek things above. Meron pong 3 significant points po dito. Note the meaning of the charge. Charge po kasi ito kumbaga, demand, no? Seek those things which are above. The meaning is clearly and pointed explained in 2 statements. First, seek those things which are above, where Christ sits right hand of the hand of God. That is, seek heavenly things and the things of heaven. Second, set your affection. Ano po yung affection? Our mind. Nakita po natin, it talks about life and your mind. We have to seek and our mind to set things on above, not on the things of earth. Kaya nga po, the word affection means mind. Our focus of our mind should be above. Yan po ang kalaban yan po talaga yung isip po talaga natin ang gustong
kalabanin ang gustong kuhanin ng kalaban. Yung isip. Yung konting isip lang na yan, kaya po yung kunin ng kalaban kung hindi po tayo nakapokus kay Kristo. But the believer is to keep up his mind with the things of Christ. He must know that what those things are. Again, but for the believer, para po yung utak natin, yung ating pag-iisip, ay nakafocus lang kay Kristo, kailangan po natin malaman itong tatlong mga bagay na to. Itong mga bagay, itong question na to. Ano ba yung mga bagay na nagpapaset sa focus sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na consume ng ating anong dapat yung nasa utak natin para mag-focus lang tayo sa Panginoon? Yung dapat mag-consume sa thoughts natin. Basahin po natin to. Romans 8:5-6. Ang sabi po dito, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Ulitin po natin. Doon sa mga after the flesh, paano natin tatagalogin to? Yung mga makamundo na nag-iisip lang sa makamundo, 'di ba? Yung iniisip lang nila yung mga laman, yung mga makamundo. But they that are after the Spirit, kung ikaw ay, ang desire natin ay spiritual, no? Spirit, the things of Spirit, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. The resurrection of Christ tells us what the things of Christ and heaven are. It is His resurrection that allows us to be risen with Christ. Kaya nga po makikita natin dito na it is a reminder for us na kung flesh, worldly ang ating mga pinapanood, what do you expect? Ang magkukonsume po ng ating isip ay for worldly. Ganun din po sa spiritual natin. Kaya nga po, kulang nga kung tutusin, kulang yung ginagawa natin sa isang linggo. May Bible study, may Wednesday worship, tapos mayroong Friday Bible study, and then worship. Mas marami yung araw nang wala, unless meron kang sariling ginagawa sa Panginoon. Sa 4 na araw na, di ba? 7 days, 3 days yung meron tayong ginagawa, tapos di ka pa attend ng Wednesday online, di 2 na lang. Mabsent ka pa ng BS, 1 na lang. Wala ka na Sunday, di ba? Ibig ko sabihin, ang less na ng time natin sa Panginoon. So, kung 4, worldly ang ginagawa, sa 4 days, worldly ang ginagawa natin, it is like, tantamount to say, na yung nagkukonsume sa utak natin, is world. Unless, during those 4 days, you listen to spiritual hymns, you read the Bible, you do devotion right after in the morning, no? Ito po yung mga dapat natin ginagawa para ma-consume po yung ating utak spiritually. Again, ito po isang reminder lamang. Third, 7 things po. Ito, yan. Connected po to. Meron po itong bagay, 7 things should consume not only our thoughts and minds, but also our prayers and praise and prayers of our lips. Ito po, tingnan po natin, go to natin isa-isa. The resurrection of Christ shows and guarantees that Christ is the Son of God. Kung ito po isa sa puso natin, at talagang didibdibin po talaga natin at maunawaan natin yung bigat ng resurrection ni Christ, our thoughts should focus upon this glorious fact that God has sent His Son in the world to save us. Kung makikita po natin yung bigat nito, there's no way na makalimutan natin ibigay yung glory sa Panginoon. Kasi niligtas niya tayo from the eternal death. No, again, ulitin ko na naman to, kung sa physical, may nagligtas sa'yo sa bingit ng kamatayan, makakalimutan mo ba yung tao yun? Hindi, di po ba? So the more po, the resurrection of Christ shows and guarantees that Christ is the Son of God. Basahin po natin Romans 1:3-4. Romans 1:3-4. Sige po, sino pong pwede magbasa? Romans 1:3-4. Romans 1:3-4.
spirit of David according to the flesh, for and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Amen. So again, our thought should focus upon the glorious fact that God has sent His Son into the world to save us. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Mabigat po ito. If that consumes our mind, that's one way po para magbigay tayo ng praises sa Panginoon at makonsume po yung ating pag-iisip at ating puso. Ano pa? The resurrection of Christ saves and justifies us. No? Ito po yung glorious truth of salvation. And justification should consume our thoughts and praise all through the day. Yung dahil sa kamatayan ay yung pagkabuhay po ng Panginoon, dapat po natin yung alalahanin palagi. Ano po sabi sa Romans 4:25? Romans 4:25. Yes, Romans 4:25. Romans 4:25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Amen. Who was delivered from our offenses. Imagine that. Tayo po ay na-delivered, no? Si Kristo po ay na-delivered dahil sa ating kasalanan, pagkakamali. And was raised again for our justification. Again, para sa atin uli yun. Diba? Parang yung utang na loob natin sa Panginoon, diba? Ang magkukonsume po sa ating utak. Kung yan po ay, we will just give praise and prayers from our lips. We always say thank you to the Lord. Kaya nga po ano pang sabi sa C? The resurrection of Christ gives us to... Yeah. Oh, nag-resurrect na siya. Buti dito mama sa sa sahig. Okay, so now, C. The resurrection of Christ gives us or raises us up to a new life. Life that is abundant and eternal. Sabi dyan, it is the only way we can keep from walking after flesh. Diba? Sabi niya, it is the only way we can keep from walking after the flesh if we realize that the resurrection of Christ gives us or raises up to a new life. A life that is abundant and eternal. Kaya po makikita natin dito na basahin po natin yung 2 Corinthians 10:3-5. 2 Corinthians 10:3-5. 2 Corinthians chapter 10, verse Yes. 3 to 5. Yes. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. So again, it's straightforward, no? Ito po yung ibig sabihin ng supporting verse ng letter C. The resurrection of Christ gives us and raises up to new life. Ito po yung abundant life and eternal life na binigay sa atin. So, fourth, the resurrection of Christ gives us power to live victoriously over the sins and trials of this world and bear the fruit of God's Spirit as we walk through this world. Remember, kung sinabi po dun sa verse 1, ang sinabi dun sa verse 1, if ye then be risen by Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on those things above, not on the things of the earth. For ye are dead, sa verse 3, and your life is hid with Christ in God. Anong ibig sabihin po na ito, no? Sino siya sabihin na for ye are dead? For you are dead. Sino po ito? Believers. Sabi, kayo ay patay na. Ang sabi, and your life is hid with Christ. Taso po yung index finger nyo. Ito po yung illustration niya. Yung index finger nyo, tayo po yan. At itong kaliwang kamay natin, si Kristo. Tayo po, hindi na po nakikita ng Panginoon, ng Ama. Ang nakikita na po sa atin is
si Jesus Christ nung tayo po ay tumanggap sa Kanya. Ito po yung isang parang illustration po niyang verse na to. Kaya nga po, tayo po ay dead na, for our life is hid. No, yung hid is tago. No, ang sabi dito, hid with Christ in God. Kaya nga po, sabi, di ba may mga verses po na yung kasalanan natin ngayon, kasalanan natin kahapon at bukas ay nabura na. Does it mean na okay na, pwede na akong gumawa ng kasalanan? Kung ikaw ay talagang anak ng ni Christ, ang sabi, sheep, hear it my voice and follow me. Hindi ka pwedeng hindi sumunod. Magkakamali ka. Yung tulad ng mga sheep, maliligaw yan eh. Pero nga sabi, iiwan yung 99, hahanapin yung isa. Hahanapin yung Kristo at babalik ka. Unless you are goat. No? Yung goat, gustong-gusto ng mga, kasi greatest of all time. Pero yung goat na character, is hindi po maganda. Alam niyo po yan, di ba? Hindi maganda yung ugali ng goat kasi gusto niya lagi siya mag-isa at ayaw niyang sumunod, hindi siya nakikinig sa sa voice ng kanyang shepherd. So again, yan po yung ibig sabihin ng verse 3. Kaya nga po, we have to realize that na hindi na kaya magkamali, nangako ka man sa Panginoon, Lord, magsiservice ako sa iyo, Lord, gagawin ko to, Lord, magtuturo ako sa Friday, pero hindi mo Lord, kakanta ako sa Sunday, pero hindi mo hindi na yan huwag kang panghinaan ng loob kung may na-break kang promise sa Panginoon. Huwag kang panghinaan ng kung nakagawa ka ng kasalanan. Quote and quote, nakagawa. Okay? Hindi yung talagang plinado mong gawin. Iba yun. Pero kung nakagawa po tayo ng kasalanan, pagkakamalis pa, tandaan po natin, hindi na tayo ang nakikita ng Panginoon si Jesus Christ na. Kung talagang tinanggap na natin siya. Pero, ang tunay na anak ng Panginoon, yung follower niya, hindi na uulit dun sa mga nagawang kasalanan. Maghihingi, luluhod, Lord, patawarin niyo ako. Tulungan niyo akong makatayo sa aking pagkakamali. Ganun lang po ang buhay ng Kristyano. It's an everyday battle nga eh. So, walang perfecto, even pastor, even elders, deacon, there's no perfect. Diba? So, ito pong encouragement sa atin na huwag po tayong panghiha. Nagkamali na ako, di siguro kasi hindi na ako mag-church, diba? Hindi na ako mag-serve sa Panginoon. Parang wala naman akong pinagbago eh. Remember, nung tayo po inaligtas na, ang uulitin ko yung administration natin, sabi, kung 10 diablo lang yung nakapalibot sa atin, nung tayo tumanggap na sa Panginoon, 1,000 o 1,000,000 na sila. No? Na they're like a roaring lion na gusto tayong kunin sa Panginoon. So, again, we have to be reminded during those time na tayo pinanghihinaan sa loob na huwag tayong bibigay. Huwag tayong mag-give up. Kasi, as letter E tells us, nawala na. Yan, diba? Huwag tayong i-stop kahit mawala yung slide. Diba? The resurrection, bakit napunta? Nawala na yung wifi. Pilitin natin. Diba? Sabi ko sa inyo, yung 1,000,000 kumikilos na. Oh. Hindi tayo hihinto. Salamat lang ha. Homebread na. Ayan. Input list mo muna. Saan yun? Kaya mas kabisado mo pa. Tama ko yung ayaw pa din. Yan na. Nawala yata ang wifi. Naputol ba yung wifi? Naputol ba? Hindi, nakakonect ako bro. Ayun na. Okay na, connecting na. Okay. Naku!
na yan. Bukol na yan sa susunod. Don't sit there, don't sit there. May bukol na? Ay, may bukol na. Naka-standby yung cable Ay, dito. ito. Mag-search. Ay, hindi yata nakikita. LG yan, ano? Yan. Okay na. So, nasa letter E na tayo, di ba? Ang bumagal yung meter yan, ano? Sige, i-connect mo na. Actually, na-realize ko nga, ba't kailangan natin ano lang to, mga additional na dagdag kasi nung time naman na yan, wala namang presentation, di ba? Tsaka, minsan nagpo-focus tayo sa slides, ganda ng slides, di ba? Nauubos yung oras ko sa paggagawa. ang importante kasi yung laman ng mensahe, no? So, additional lang tong mga ginagawa natin para mas clear. Effort. Effort. Pero again, it's a reminder na huwag tayo mag-focus sa ganda ng slide. Kahit wala namang slides, ano? Tsaka maliit yung phones. Hindi maliit yung TV. Kasi naka-design hindi, naka-design sa TV sa bahay. Pag nire-review ko kasi sa bahay, basang-basa nakalimutan. So, sorry naman, girl. Sorry. Hindi lang po sa inyo. Hindi sa bahay kasi nire-review ko, basa pa. O nga pala. Sige, magpapadala ako ng ng size 96 sa bahay niya. Yung one time. Sabi ni Brother Donald, dito mo na, Brad. Sorry. Yung one nagsagal ako na Hindi ilalabas kayo yung project. Sayang talaga yung nabasag na kasing size ng namin, no? Yung sa bahay. 65. Saan na ba yun? Ano lang yun? Nabasag lang nung pagbaba ko sa sa wall. Brad. Okay lang. Sayang talaga. Baka magawa pa yung screen lang. Yeah, from timing ang dating na GBC. Yung dati namin gamit, bro. Malaki yung Ha? Hindi, ano lang. Actually, meron isa, yung papalitan nga lang yung, hindi nga basag, papalitan lang. LED light. LED Backlight light yata lang. backlight. Saan na ba yun? Binigay ko na ba na yan? Hindi ba? Parang ito na ko sa bahay. Hindi. Sige po, tuloy na natin. Yan. Diyan na may cord. Okay? Jeremy, don't sit down. Ay, don't stand there. Ako, sa susunod dyan, bagsak ka ng ano. Okay, so letter E, no? Going back. The resurrection gives us a living hope, the hope of glory. We'll just go through. F, the resurrection guarantees our resurrection as well. So again, ito po dapat yung mag-remind sa atin na, no, kung hindi naman sa gusto mo nang mamatay, pero yung worry na too much worry dahil sa health mo is not good din eh. Not to the point na nakakasakit ka na ng tao. No? Again, marirealize natin na again, yung ang nagbibigay talaga kasi sa atin ng health, no, ng kalakasan. Pero we should do our part as well. Pero may mga times kasi na masyado tayong nag-aalala na yung iba naging piling sobrang meticuloso na sa kinakain, sa iniinom. To the point na akala yun na talaga ang dahilan kung bakit ka malakas. Although we have this part, pero again, ang sabi dito, resurrections guarantees our resurrection. What does it mean? Now, kung ano mang gawin mong pag-iingat ngayon, na merong tao nga na sabi, hindi na siya mamamatay. Nakilala niyo yun? Yung sanas, bluntly speaking, I will not die. Diba? So again, isa po yung isang example na for him to say that, marami po siyang ginawang experiment, no? Mga sinacrifice, no? Ewan ko saan siya kumukuha ng finances niya, ewan ko. To the point na wala siyang service sa Panginoon kasi masyado na siyang busy doon sa health niya. So ito po yung sasabi dito, the resurrection guarantees our resurrection. Whatever we do, so from dust we came, from dust, no? We will end. Kaya nga po, the resurrection assures that God will judge the world by Christ. One day, ito po yung dapat natin ma-realize na
uh, 7 things that should consume our thoughts. Marami pa po ito pero 7 things lang. Pero dito po sa lesson natin, ito po yung hin-highlight. At kung talagang pag ninilay-nilayan po natin ito, ang sabi, it will give it will help us spiritually na hindi tayo mag-focus sa makabundong bagay, no? Again, may tanong dito, do the things of Christ and of heaven consume your life and mind? Sagutin po yan ninyo sa inyong sarili na lang. Do the things of Christ and of heaven consume your life and mind? Check, or XXX. Kayo na pong sumagot niyan. Why is the resurrection of Christ such important belief for you? Again, why is the resurrection of Christ such an important belief for you? Bakit ito napaka-importante sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Considering the fact that all men will be judged by Christ, what should be your focus while you are here on earth? Considering na isang araw tayo po ay haharap at i-judge ng Panginoon, ano dapat ang focus mo? Ilagay po natin ito sa isang illustration again. Siguro naman sa one day, one point in our life, mayroon tayong sinalihang competition na dadaan ka sa mga judges. At kung ikaw sumali sa isang kompetisyon, kung ano man yun, meron kang ginawa, meron kang pinag-focusan. Kung ito ay bodybuilding, nag-focus ka sa weightlifting. Kung ito ay fashion show, nag-focus ka sa mga pagpapaganda. Kung ito ay cycling, nag-focus ka sa training. And so on, and basketball, nag-focus, and so on, so forth. Kasi one day, dadaan ka doon sa, i-judge ka ng mga tao eh. So, spiritual life. Kung alam natin, isang araw, tayo ay haharap sa Panginoon, i-judge tayo. Diba? Walang tago eh. Your bad things, the good things that you have done, sasabihin sa'yo ng Panginoon eh. Ano dapat ang focus natin bago dumating yung time na yun? So ikaw ang sumagot niyan sa iyong isipan, at tingnan po natin itong dalawang bagay. Bakit natin kailangan hanapin ang sa Diyos at ang makalangit? The believer is dead because he is not actually dead. Magulo, no? The believer is dead. He is not actually dead. He still lives upon the earth, but God counts the believer dead in the death of Christ. When Christ died, the believer died right along with Christ in God's mind, God the Father's mind. God counts it so, and whatever God counts so is a fact. Yan po ay isang katotohanan. The believer is dead, and we are dead with Christ. Therefore, the believer is actually God in God's mind. We have to be reminded of that. Tayo po ay patay na sa isip ng Panginoon, pero ang nakikita niya is si Kristo. This means a significant fact that a dead man cannot do sin. Kaya nga po, ang desire po natin is to stay away from the sin. 180 degree, hindi 360. Kasi kung 360 yan, babalik ka rin dun sa kasalanan. No? For dead man no longer lives for this earth. He lives for the next world. Second, the believer is hid with Christ. Ito po yung example natin kanina. What does it mean? It means that God counts the believer hid in the resurrection and life of Christ. When Christ arose, He arose to a new life, not to His old life. He had just died to the old life once and for all. Isang beses lang po. Kaya nga po, again, hindi po losing salvation kung tayo po talaga ay genuinely na nakatanggap. Again, magkakamali tayo, pero tayo po ay hihingi ng kasalanan, ng repentance sa Panginoon, at wag na po tayong bumalik ulit dun sa kasalanan na yun. Therefore, when believer is hid to Christ, it means God counts the believer risen with Christ. I just repeat. So, an application, when you are hid in Christ, Christ is the only life that goes, that God sees as living. I'll repeat.
Christ is the only life that God sees as living. Hindi po yung buhay natin, yung buhay na ni Kristo. Christ is your life in the eyes of God. The life is in which you live. Ito po yung Galatians 2:20. You live, move, and have your being in life of Christ. You are hid in His life. Kaya nga po yung buhay na surrender na nasa Panginoon, ang dapat natin ibigay. By seeking those things which are above, by setting our minds on things above and not on earth. Tanong, masama bang gumawa ng mga makamundo? Masama, when we say makamundo, masama bang mag-ipon ng material na bagay? Masama bang gawin yung mga ginagawa ng tao sa mundo? It's between you and the Lord. Makukonvict po tayo kung talagang hindi na po yan nakalinya sa gawain ng Panginoon. Ay, para sa plano ng Panginoon sa atin. Again, surrender, ito pong sinasabi natin, we have to surrender our life totally to Christ. Present your body, ang sabi, as a living sacrifice to God. To know, to believe, to understand Him, and to make Him known. Tayo po ay witness ng Panginoon at kailangan po natin yung gawin. Basahin po natin Isaiah 43:10. Isaiah 43:10. Isaiah 43:10. Yes. Isaiah 43:10. Yes. Ye are my witness, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Amen. So ye are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I have chosen. We are chosen, no? That ye may know and believe me, at maunawaan po natin that ako ay ang Panginoon. Before there was no God formed, neither shall there be after me. So wala na pong ibang God bukod kay Kristo. There's no way to know Him apart from setting our minds to Him. Third, know the reward of being hid in Christ. Meron pong reward yung pagiging hid natin kay Christ and seeking for the things. Ano po? The reward is that of appearing of Christ in His glory. Think of that moment, no? God sees us hid with Christ, therefore we are risen with Christ. This means that being risen from dead, we never have to die. We never have to die. Ibig sabihin, physically, diba? Meron siguro sa atin na hindi na mamamatay physically. Kasi, during the rapture, buhay ka pa. We never know. Physically. Meron din naman sa atin na wala pa si Kristo, namatay na, patay ka lang physically, pero you will never be dead spiritually. Kasi one day, we will be caught up in the air. Ang sabi nga, mauuna yung mga dead eh. Diba? Nauna kang namatay, yes, pero ikaw ang mauunang ma-caught up in the air with God during the rapture. Ito po yung pangako ng Panginoon. Christ is already lives in the presence of God since God sees us hid with Christ. Now, in practical terms po, ito pong practical way, habang tayo po nandito sa mundo, God has left us here to be witness. Ito po yung nabasa natin kanina. Tayo po ay witness ng Panginoon, but when He is ready to take us home to heaven, what happened is this: when we confront death in the last second, in the last moment, right before we leave this earth for the next, God shall fix our minds, ang sabi dito, upon Jesus, and immediately transport us into His heavenly kingdom. So again, ito po yung mga pangako ng Panginoon. Basahin po natin yung Matthew 13:43. Matthew 13:43. Matthew 13:43. When the unclean spirit is gone out of a man. Matthew 13, 1:3. Ah, sorry. 1:3:43. Then shall the
Then shall the righteous shine forth Forth. as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. Amen. Who has ears To hear. to hear, let him hear. These are all the Christian, no? Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father, referring to the Christians. Those who have ears, let him hear. Again, as an illustration, ang sabi dito, bear with me, no? Tingnan po natin itong illustration, maganda po ito. Are you bilingual? Tayo ba'y nakapagsalita ng iba't ibang lingwahe? Okay? Have you ever thought about what language is spoken in heaven? Ano kayang language? Kasi pagdating doon, may Russian, may Amerikano, may Chinese. Ano ang language sa heaven? Have you ever thought about that? Patingnan po natin. Will you know how to communicate when you get there? Malalaman ba natin? This illustration was taken from an unnamed tract, okay? Bear with me, listen. There is a man who tells you, I want to go to heaven someday. May nagsasabi sa inyo yan? But he has no wish whatever to talk on heavenly subject. Sa buong buhay niya, never mo siya nakakitaan ng ka-spiritualan. Puro kamunduhan, pero gusto niyang pumunta sa langit. He enjoys the world and the things of the world. Kung nasaan ang mga gimikan, dun siya. Kung ano yung meron ng mas maganda, meron siyang mas maganda. Kung saan yung maraming kainan, dun sa... And so on and so forth. His heart is set upon earthly things. Pero gusto niyang pumunta sa langit. Yet he tells you, I want to go to heaven. Isn't it vain and delusion hope? Di ba napaka-vain at napaka-delusion ng hope na yun? Kasi they were to heaven, again, they that are on their way to heaven are cultivating an experimental acquaintance with the language and ways of a heavenly people. Let me ask you, including me, is this the case with you? Tayo po ba ay katulad nito? Or tayo po ang nagkukonsume sa atin habang tayo nandito ay langit na handa tayo. Pagdating sa langit, handa tayo dahil consume yung ating minds and thoughts ng heavenly things. Kaya nga po, it is a rebuking message na kung ikaw ay gustong pumunta sa langit, pero ikaw ay nag-save-ban lang, mapupunta ka rin sa langit-langitan. Diba? Sabi nga nila. Kasi nag-save-ban ka lang eh. So sa langit-langitan ka lang rin pupunta. So ito po yung isang joke na striking at realization po sa isang tao. Questions as we end. Are you expecting to go to heaven to enjoy all the benefits of a true believer without living of a true believer here on earth? Are you expecting that? Pero kung hindi naman po tayo nabubuhay bilang isang totoong mananampalataya nang habang nasa langit tayo. A worldly affection focuses upon the things of this earth. What kinds of things would be included in a worldly affection? What areas of your life need to be changed in order to show that your true affection is set upon Christ? It's a realization po, anong area sa aking buhay? Ito bang pagiging ganito ko? Ito bang pagiging ganito ko? Ano bang areas ang kailangan kong baguhin? Para yung affection ko talaga ay talagang ma-focus sa Panginoon. Alam niyo po yan, mangungusap po ang Panginoon sa atin. Hindi na po natin kailangan sabihin sa atin about sa what things is Paul referring to Colossians 3:1-2, di ba? Certain things, di ba? Sabi dito sa when you present those things which are, ano yung things na yan? Na nire-refer, what will help you to keep looking up? Ano yung things na yan? Malalaman din po niya as we talk to God. What does this verse teach you about God's provision for you? What is your, or my, or us, what is our, obligation to God? Anong tinuro ng verse na to sa atin? At ano yung obligasyon natin sa Panginoon? Again, ito pong mga katanungan na to ay between you and the Lord.
And as a summary, the Christian believer experiences a great sense of freedom when he understands one basic truth. One basic truth. Life is to be lived on the basis of that God has done through Christ, not on what we have done. We have to be clear on this. It's not because of you, it is because of the work of Christ in the cross. In response to this great provision, our thankful heart should be compel us to serve Him with all that we are and have. Kaya nga po yung pagsiserve sa Panginoon is out of gratitude talaga. Hindi dahil out of necessity. Di ba? Yung giving nga hindi out of necessity. Kaya nga po yung tithes, maintindihan lang talaga natin kung nakilala natin si Kristo doon sa mga ginawa niya. Kasi yung pagbibigay sa Panginoon, whether it's tithes or talents or service, makikita mo yung totoong nakaunawa sa Panginoon kasi masaya siya besides of the hardships, the sacrifices na nakikita mo, kala mo mahirap pero masaya pa rin siya. Kasi ang sarap gumawa doon sa taong talagang laki ng pinagkakautangan ng loob mo hindi po ba? Kahit napahirapan ka niyan, okay lang. Ang laki ng utang ko sa loob kung nagagawa nga yan natin sa tao bakit hindi sa Panginoon? Hindi po ba? So, dito po makikita natin dito na yung response to this great provision, what is mentioned about is our thankful heart should compel us. Yung thankful heart, yung pagiging grateful lang natin is more than enough for us to serve God and not to stop. Maybe mag-rest tayo from time to time kasi tao tayo pero we will never stop. We will never go back dun sa ating pamumuhay natin. No? Again, makikita mo, si brother nga, si sister nga, ginawa ganito, hindi po tayo titingin sa tao. Wag tayong titingin sa tao. Idol ko to si sister idol ko to si brother nagkamali si brother and sister. Uy, pwede rin pala ako. Hindi, wag. Even sa pastor nga, hindi tayo dapat, hindi tayo talaga, pagka, focus po talaga sa kay Kristo lang. Again, we pray for those who think na nasisway sa gawa, nasisway sa plan ng Panginoon. But we will never judge them. And we will never use them as basis, di ba? For our Christian life. Ito po yung basis of our Christian life. Hindi po yung buhay ng ibang tao. Kaya wag po, dapat po sana maalala po natin ito when that time comes. And there's these major points show you that the believer's new life is a life that is risen with Christ, not with Christ, not in the grave. The believer's new life is a life that seeks the things above in heaven, where Christ is not on earth where man is. So ito po yung end ng ating slide, and I will just leave you this personal journal notes. Sabi, reflection daw to ng ating narinig ngayon, and how are we going to respond? The most important thing that I learned from this lesson was, sarili niyo na lang po, the area that I need to work on the most is, ano ito? Third, I can apply this lesson to my life by, you can write it, maybe, closing statement of commitment. What are the commitments na gusto nating bigay sa Panginoon after hearing this lesson? So again, this lesson is a reminder po sa ating mga matatagal ng mananampalataya and additional information po sa mga bagong mananampalataya na the moment we give our life to Christ, there's no turning back. No? Ano yung kanta ngayon, Brother Eli? No turning back. No turning back. Kaya buhay po natin is masayang tunay, ang sabi nga sa kanta. Kaya po, again, it is a joy po na malaman ito kasi dadating po tayo sa mga challenges natin bilang isang Kristiyano, but we have to remember those challenges are not the basis of our Christian life. The people
mistake or the brother or sister mistakes should not be the basis of your service to Christ, but this should be the basis of your life to Christ. So I hope maalala po natin itong lesson na to sa time na kailangan na apply po natin. So meron po bang katanungan or clarification sa mga na-discuss po natin? Merong karagdagan sa mga preachers po natin? Baka may gustong i-share? Wala na. May tanong ka, Brad? Wala. Amen. So, kung wala na pong katanungan, si Brother Jom. Parang nagising pa kita, Brad. Amen. Sige po, wala na. Oo nga pala, ayan. Sige, thank you for the reminder, my wife. Di ba meron po tayong intercessory. Ano ba? PIN. PIN. Ang tawagin. PIN means Prayer Intercessory Network. So, asan ba yung list natin? Prayer. Oo nga. Hindi, pero... I-re-ready muna natin. Hindi. Ngayon na natin. Gagawin. Hindi mo binigay sa akin. Nasisi nila yung asawa nila. Actually, today ba yun or next week? Today. Today. So, dapat... Sige. Oo, dapat yung mga... Hindi, meron... prayer Hindi natin pala print kasi meron sa prayer Hindi, request. dapat yung mga prayer requested within the group. Mhm. If there is any. Dapat na-collect natin siya Oo before. nga. Sige, so we'll do na lang next week. Hindi, we can pray naman. Meron po bang nasa prayer- list, diba? And meron po then bang para additional- sabay-sabay kasi sa ibang BS Oo, point, sige. nagpe-pray din sila ngayon. Sige. Thank you for the reminder, my wife. So, meron po tayong gagawing ngayon. So, I would request siguro yung... Ilan ba yung prayer list natin sa Itong... Meron tayong job seekers. Ito lang ba yung yung apat na column na? So, meron tayong job seekers, prayer requests, at saka health concerns. Siguro Tapos ano na lang. yung isa dad, siguro yung mga, meron kasi mga nagsisend na, yung per BS point, yung isa siguro yung collected dun. Wala na, hindi natin makukuha sa business. Hindi, meron nagsend si Robin. Saan? Oo. Saan? Sa LBC. Sa LBC. Okay. Oo. Sige, mag-assign ako ng so men muna, men. Sa bawat part na to. So siguro sa job seekers, si Brother Donald. Okay bro? Okay lang bro. Bali, ganito kasi nagagawa namin to dati. So ang gagawin po natin, babasahin. So kung si Brother Donald yung nasa sa job seekers, so, siyempre pwede kang mag-prayer introduction. Gusto mo muna mag-preach. Then, joke lang. Mag-pray ka muna siyempre. Pero kailangan mong banggitin ito isa-isa. No? Yung mga job seekers. Since ang sayo is job seekers lang, so focus ka lang na ang main prayer mo is for those brethren na naghahanap po ng trabaho na banggitin mo lang, not necessarily hanap na banggitin po pa yung kung anong trabaho, banggitin mo lang yung pangalan, tapos bahala ka na mag-close. So at least mabanggit yung mga pangalan, no? So job seeker sa'yo bro. Tapos again, once na marinig natin si Brother Donald na nag-amen na, as he closes prayer, second naman natin si Brother Christian, prayer request. So, ito rin Brad, i-go through mo rin ito, spiritual consistency of brother, ganyan-ganyan, and so on, hanggang bago mag-read. Kasi masyadong madami yung prayer request, no? No, Brad? Nabuksan niyo ba? Prayer request? Ito ko kay Robin dalawa. Hindi, dapat sa atin, di ba? O, i-share din natin. Hindi, babasahin din natin yung kila darating tayo dyan kung sino naka-assign dyan. Doon muna sa sa LBC prayer. Dito man ta sa siguro bro sa inyo lahat ng prayer request. Kasi meron pa palang list kay Brother Robin. Babanggitin mo na to. Hermeneutic class. Not necessarily basahin mo pa yung revised schedule. Hindi mo na kailangan basahin yun. Na matuloy yung hermeneutic class. Yan.
We also would like to follow up invitation of the visitors. Hindi mo na kailangan basahin who attend, no? So yung pinaka main ano, tapos sa health concerns, Brother Kirby, from 1 to ilan ba to? 16, say hanggang 8 bro. 16, 8, no? Tapos si Brother Ili, I would request dun sa 9 to 16, continue. Ikaw na rin mag-end na bro. So, starting si Brother Kirby, dito kailangan yung banggitin yung ano, yung mga sakit sa iba-iba. Up to you how you paano kayo malid ng Holy Spirit, no? Tapos end na si Brother Ili. So as Brother Ili ends, ako na siguro dun sa saan yung kay Rudy? NBC Barrios. Bible study. Nasa ABC yung nakita. Ayan. Nakalitis. Sa atin po ba, mayroon pong prayer list na iladagdag dito para may type ko ngayon. May prayer list po sa ating group. Prayer request. Sige, Sister Erica. Yung mama ko po, yung health niya din. Sis. Nagpapatherapy po siya ngayon sa Pinas. Ano pong pangalan ni Mama? Maricel po. Ma'am. Hanggang ano po siya, hanggang June. Nagpapapasa siya. Okay. Therapy for... Frozen shoulder. Sorry. Therapy for... Frozen shoulder. Frozen shoulder. Hindi niya mataas yung Ano bang ano? Therapy for... physiotherapy. Physiotherapy, okay. Successful Sa matabi po. Ay, physiotherapy. Frozen. Sister Erica, Mom's health concern. Ano yung pong ginagawa natin is yung intercessory prayer. Concern. Kasi po, di ba, as we pray, tapos lahat, sabay-sabay po kasi ng Bible study points is nagpe-pray. Ito po yung intercessory prayer. It's more powerful and it's biblical. Kaya blessing din po to na ginagawa po natin to kasi mapapractice nga po dito natin yung ano, yung napag-aralan din natin. Physiotherapy. At sino pa po? Ako, dadagdag ko yung ano, yung successful operation ko. Thanksgiving. Thanksgiving. Dito na yun. Kasi wala siya dun sa ano. Actually, napag-pray na kasi yung last. Oo, napag-pray na pala. Napag-pray na, no? Last. Ano pa? Sino pa po? May dagdag na wala po dun sa list. Mga naghahanap ng boyfriend, ng girlfriend, pwede po yan dito. Uy, pwede yun ha? Oo, dati di ba yung mga Oo, mga sige. Pwede nyo sabihin, ano, si kapatid na ganito, na ayaw pangalan, pero kilala niyo sa Lord. Naghahanap ng ano, meron pa pa. Wala na. O, yung mga dagdag sahod, pwede rin ito pag-pray. Amen. Oo! Oh, yun for all. Dagdag sahod, dagdag trabaho din, ha? So, wala na po. Si Sister Erica na. Wala na. Sige po. Kasi kay brother, ma'am? Ito na, nabuksan ko na. So, itong prayer request, job opportunity. Sige, babasahin ko na to isa-isa. Isa ikaw mag-close. Ako na magpa-close. O, marami rin pala to. De La Cruz, job opportunity. Garcia, Ngayon, pauwi pala Perante. sila sa UIPS exam. April 27. Siguro sa group natin, Ah, dagdag sister natin in-law. itong yung health ng family natin. Meron Ha? sister Queen nag-send din. Backroll. Kasi siguro sila na nag-train ng temple. Kaya, Mami, gawa ka ng template. Hindi pa lang po blue team. Siguro kasi ano yan, Green every team. end of the month Green team naman. meron na, brad. May mga May green team na, every lumabas. Okay. Sige, babasahin ko rin. Dumadami yung Black team tayo, black team. Pero Duterte.
Complete healing po, Sister. Okay. Naku, wala tayong ganito. Mag-release pala. Okay lang. Sige po, wala na po ba? Si Sister Erica lang sa group natin. Amen. Sige ko bro. Brother, ano? Wala na? Wala. Si Sister ayaw po balikin dito. Sige ko, brother na girlfriend. Meron na? Meron na? Nagganyan na. Thanksgiving Ano na? Thanksgiving? Sa Ano wakas. Sister Merlin? Tahimik si Sister Merlin. Ano Sister? Ate? Ask and you shall receive. Automatic na daw, Brad. Given na. singles. Sa lahat ng singles. Charot. Dapat clear yung yung prayer natin. Kasi nag-pray ako kay Lord dati. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng asawang tama para sa akin. Binigyan ako ng laging tama. Hindi ko kinaro eh. Kaya nga eh. Binigyan ako ng asawang laging tama. May mga tama yung din. Aray ko, may tama ako mamaya. Wala na po, wala na po. Sige po, let us... Sige po, ako na po magpipray. Oo, yeah, yes. Kasi prayer time. Kids, we will pray ha. And this time, we have to kneel down. Kung saan po kayo komportable. At we will be silent while everyone is praying, okay? So we will not play kids, okay? So we will start with Brother Donald, Brother Christian, Brother Kirby, Brother Eli, and then marami ba tong sa akin? Para madagdag natin si Brother Jeff. Oo nga, siya nga sir. So Brother Robert, Brother Jeff, ikaw na sa wala akong data? Hindi. Iaabot ko sa itong babasahin mo lang. Search ko yung Pag-pray mo lang yung mga nakalist. Kasi dalawa to. prayer request. Akin na yung green, sa'yo na tong blue. Ayan, ayan pala eh. Bali, mo lang to bro. Parang di ba type of prayer, new job opportunity for the La Cruz family, Brother Harris, to find job opportunity, better compensation. Huwag mo na basahin yung active. Kasi basahin mo lang. Oo, job opportunity po. Sasabihin mo lang, I pray for new job opportunity for the La Cruz family. Haris. Hindi, si Haris, Brad. Haris. Siya na magpipray nung yung job seeker, di ba? Hindi, ba? Ano to eh? Wala sa doon eh. Andun din yun sa... Ano ba inulit nila? Meron na sila din ng Inulit nila. Baka dito lang tayo sa individual. Kay pastor na to. Baka itong yung sineset Doon lang tayo sa Baka doon lang tayo sa NBC Home PS. Baka doon lang mami. Hindi sa lahat. Yung yung... Kasi, yung nakalista dito, nandun din daw sa eh. tatlo na yun. Wala, waiting for others. waiting for others. Hindi pa sila ba? Kasi lahat tayo. Understand din sila. Tayo nga inaantay, Brad. Waiting for others lang. Ibigay yun na yung mga prayer request yung gamihan natin. Type mo na lang yung prayer request mo, Sir Eric. Yun lang. Baka dito lang tayo sa LBS, sa home BS, HBS. Yung pang Wednesday, iset aside na natin yun. I-reserve na natin yung pastor yun. Pero ba't sila naghihintay sila? Oo, naghihintay eh. Mayroon pa daw ibang prayer request. First time kasi kaya ako hindi pa alam. Kasama mo na yung budget, Brad. Ba't pala sila ng format? Na-share ba yung format na yan? Brad, mga Hindi, yata yung parehas malandi. eh. Ernie, ano ba? Mauna tayo. Sister Erica, ano ang apelido nyo? Dizon.